Kakatapos lang namin na mag-breakfast ni Angelo. Ito yung mga hugasin natin. At si Angelo kasi may lakad siya kaya maaga akong gumising ngayon at nagluto ng breakfast. Meron siyang shooting. Yan, yung kanyang camera. At yung mga gamit niya kung saan-saan sa mga pang-shooting niya. Mabibigat ng mga tumbag na to eh. Marami siyang mga gamit. Meron sa mga tripod at kung ano-ano pa. Ano ba itong mga to? Basta. May mga gamit siya dyan at ako na lang may iwan dito sa bahay kasi nga mamaya ako na lang mag-isa magluluto ako ng lunch or dinner. At anong oras ka uwi mamaya na? Hindi ka pa sure. Hindi mo pa sure, so saan yung lakad mo ngayong araw? Depende sa client ko. Saan punta mo ngayong araw na? Saan? Shooting? Shooting. Sa shooting. Ayan. May shooting siya today. Mga kaibigan, kung meron kayong papa-feature, no? Meron tayong kagamitan. Meron siya mga gamit dito. Kung gusto nyo nga palang papicturean yung inyong mga kung sa restaurant kayo, mga pagkain, mga business nyo, basta mga businesses nyo at gusto nyo magpa-picture o kaya family picture, pwede rin, no? Tama. Family picture o kaya wedding, anniversary, debut. Diba? Yan lang si Angelo. Mura pa. Tapos maganda pa yung quality. At pwede nyo pang pwede nyo pang sabihan na ang Tagalog kasi kababayan nyo. Tapos kung mag-refer man kayo, pwede. Di ba? Mas maganda. Thank you. Sige. At maya-maya aalis na yan si Angelo. At ako naman maghugas na ng pinggan. Almusal nga pala namin kanina. Nagluto lang ako ng chicken teriyaki, button mushroom, at saka meron kami natirang sinigang na 2 araw na. Diba? Init-init lang. Okay na yon. So ngayon maghugas lang muna ako ng mga plato. Dito tayo sa labas ng bahay at dito tayo magpiprito ng isda. Kasi pag nagpiprito tayo sa loob ng bahay lahat ng mga damit natin nangangamoy isda Kaya kahit na malamig dito sa labas, dito na tayo magluto. Masarap kasi yung pritong isda, di ba? Pagka ganitong malamig ang panahon, pritong isda, tapos siguro mamaya magagawa ko ng salad, yung paboritong salad ng nanay ko. Yung labanos, may kasamang pechay, onion, saka tomato. Yun yung ginagawa kong salad. Naging paborito ko na kasi yung ganong klase ng salad na ginagawa ng nanay. Binabantayan ko kasi may squirrel dito daan ng daan. Kanina pa siya ikot ng ikot baka mamaya wala na tong mga isda ko dito. Yun din kasi yung squirrel na nagtanim ako dito ng mga kalabasa, ng talbos ng kamote at kung ano-ano pa. Kinalkal niya lahat, binungkal niya lahat, pinatay niya lahat yung mga halaman ko. Nagsuot ako ng pantalon kasi sobrang lamig talaga ngayong araw. Walang snow pero sobrang lamig. Ay, kikil. sorry. Palingalinga ako baka may magreklamo na kapitbahay Wala naman. So far wala naman. Ayos. Sarap nito mamaya. Total nandito na rin naman ako. Samantalahin ko na. Magprito na rin ako ng ilang pirasong tuyo. Kasi itong tuyo na to matagal na to. Hindi ako makapagprito ng tuyo dahil nga sa loob ng bahay.
Pero ngayon nasa labas tayo, sana walang magreklamong kapitbahay. Itong tuyo na to, nakapak pa talaga. Damihan na natin para yung craving ko ng pagkain ng tuyo masolve. Hindi ako makapagluto ng tuyo kasi yung kapitbahay ko sa baba lagi nandito sa bahay, baka maamoy niya yung tuyo, nakakahiya. Sa sobrang lamig ng panahon, maski tong oil natin ayaw uminit. Naku, wala sana magreklamo. Noong mga nakaraang taon na nakatira rin kami ni Angelo sa condo, hindi rin kami basta makapagluto ng isda. Kasi nga, may ilang beses na kinatok na kami doon. Dahil sa amoy ng isda, ano pa kung amoy ng tuyo o amoy ng pinakbit na bagoong. Kaya hindi kami nagluluto nun. Pero ngayon, nakakapagluto ako dati ng isda, tuyo sa loob ng bahay. Pero nagrereklamo naman yung mga nasa trabaho ko na amoy isda daw ako. Minsan amoy bagoong, amoy patay na daga. Kaya sabi ko, di na ako magluluto sa loob ng bahay kasi dumidikit nga sa damit. Kaya dito na ako sa labas. Kapag nandito ka sa ibang bansa, yung mga ganito klase ng pagkain, ito yung mga mahal. Mahal ang tuyo, mahal ang daing, mahal ang bagoong, mahal talaga yan. Wow. Makakakain na din tayo ng tuyo. Ayos, luto na to. Patayin ko na tong ating kalan. Dito lang ako, buti na lang mayroon ako talagang kalan na di kuryente na pwede mong gamitin sa labas ng bahay. Malaking tulong talaga to sa akin. Ayos! Nakalusot na yung ating pritong isda saka pritong tuyo. Basic ko lang muna saglit tong mga pinagprituhan natin at may amoy pa rin to. Mamaya makulog pa rin dito sa bahay, mag-amoy tuyo na naman tong bahay. Saglit lang. Ayos na. At kanina nga naglaba din ako. Tapos na yung aking mga nilabahan na tupi ko na. Magmamap naman ako dito sa sahig. Tapos yung CR lilinisin ko. Syempre day off natin ngayon. At kailangan kahit paano productive yung ating araw at saka exercise na rin. So, okay na. Yan na yun mga ka-Berks, kaya ko ubusin lahat yung mag-isa. Mahilig talaga ako sa ganitong klase ng salad Ayos! Lagyan ko lang ng asin. Konting-konti lang paglalagay ko ng asin, ayoko masobrahan yung asin niya Baka maalat. Pag maalat hindi na masarap maalat yung isda at saka yung tuyo. Ayos! Panalo! Yan na yun. Yun yung aking mahiwagang salad. Wala ako iba inilagay dyan, kundi asin lang. Tikman ko lang saglit. Tikman natin. Hindi na ako makapag-antay. Nagluluto pa lang kasi ako ng rice. Tuyo, ulo. Wow!
Try nyo, Kaberks. Ang sarap ng ganitong klase ng salad, promise. Mamaya ka. Part 2. Ayos! Kaberks, kain na tayo. Tuyo, galunggong, salad na gulay, at saka konting rice. Nilapad ko lang yan kaya mukhang marami pero kukunti lang yan. Anyway, kain na ako. Lord, maraming salamat sa biyaya na binigay mo sa akin sa araw na to. At ikaw na rin bahala sa aking anak na nasa trabaho ngayon. At i-guide niyo siya hanggang sa makauwi siya dito sa bahay. At ang aking pamilya at mga kamag-anak, mga kaibigan, pati na rin ang ating mga Kaberks, gabayan niyo silang lahat. Jesus Christ our Lord, Amen. Ayos. Kain na tayo, Kaberks. Nag-crave ako ng tuyo at saka ng galunggong. Sabi ko, gusto ko na ito yung kainin ko ngayong araw. Dito sa Canada, napakadalang mo lang talaga kumain ng tuyo. Kahit na mabibili mo yung tuyo na yan, hindi mo basta-basta maluluto yan dito sa Canada kasi nga maraming mga ayaw nung amoy ng tuyo. Maliban na lang kay gaya ng ginawa ko kanina, di ba? Sa labas tayo nagluto. Buti na lang walang sumigaw sa atin na bawal yan. Anyway, kain na tayo mga Kaberks. Maubos ko talaga to, promise. Siguro mas masarap din to kung mayroong itlog na pula. Naku! Sarap ng kain siguro. Anyway, kain na ako. Tara, kain tayo. Ulo ng isda. Namiss ko rin kumain ng kanin. Kasi ilang linggo na kami hindi kumakain talaga ng kanin ni Angelo. Sino sa inyong mga kapwa ko Pinoy dito sa abroad na namimiss yung tuyo at saka galunggong? Kasi maraming mga Pilipino talaga yung mga simpleng pagkain na ganito. Ito yung mga namimiss lang kainin dito sa ibang bansa. Pagising sa umaga, abala na si Alma. Sa kusina pa lang, laban na ang drama. Nag-iinit ng kawali, kape'y nakahanda. Para sa anak at pamilya, lakas ang puhunan niya. Almusal ang sandata para sa maghapon. Kahit simpleng luto may kasamang dasal noon. Pagtsamba ang tawag pero alam ng lahat. Sa bawat kagat ramdam ang tapat. Di man perpekto ang timpla pero wagas ang